Na-feel ba natin ang presence ni Lord? Uy, kung kailan nakaharap ka? Amen. Naramdaman ba natin ang presensya ng Panginoon? Yes. Lahat namang may hininga ngayong hapon, sumigaw ng Amen. Amen. Patagalin pa, no? Okay, so I am honored to have with us today a man whose life and ministry continue to inspire many. Marami siyang na-inspire. Hindi lang ako, sa kanyang mga members, lahat ng mga lugar na pinuntahan niya. I first had the privilege of meeting our guest speaker noong January 29, 2023. Correct me if I'm right, no? Sa kasal ng aking office mate na nagtatrabaho din dito sa COA na doon ginanap sa Versailles, Alabang, Laanghari, Las Piñas. So mula noon, I have invited him once to share his wisdom and insight with the Commission and Audit. Kasi meron kami dito tinatawag na COA-CF or Christian Commission and Audit Christian Fellowship every Thursday. Nung wala pang pandemic, meron kasi kami workshop every Friday. So ngayon ang COA-CF ay ginaganap tuwing Huwebes. So isa siya sa akin na invite as our speaker dito sa COA, and I am deeply blessed by his very impactful messages. To God be the glory. Lapakan natin ang Panginoon. Di ba, pag presidente nga, ang lakas ng palakpak, ang anak ng Diyos, mas pinakamataas na palakpak. Amen? Okay? Our guest speaker is Happily. Masaya nga ba, Pastor? Happily Mere, of course. To Pastora Dia Rosario. Kindly stand up, Pastora Dia, para recognize namin. Yan. Pastora muna. Yan. Okay? And as of this time, together with us, they are currently praying for the blessing of a child. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. He is a graduate in pastoral leadership from the State International Graduate School of Leadership or tinatawag natin IGSL. As a dedicated full-time minister, our speaker serves as the overall senior pastor of Jesus Friend of Sinners Church Ministry Incorporated. In addition to that, to the main congregation, meron siyang main congregation, meron din siyang outreaches, no? Gaya na sa Montalban, Bactal, Rizal, Valenzuela City, and San Juan, Batangas. So, busy ang kanyang buhay katulad ko dati. No? Kahit saan-saan nakakapunta. So, we are deeply grateful for His presence with us today. Maraming salamat. And we eagerly look forward to the inspiring, powerful message that He will share to us this afternoon. Kaya brothers and sisters in Christ, let us all stand. Tayong tumayong lahat and give a mighty clap offering to the Lord. For the life of our speaker this afternoon, none other than Pastor June Rosario. Sige ba? Kapag hindi ang presidente na, walang hindi ka palakpak, no? Ang alaga ng Diyos, huwag bigyan ang palakpak ng kasi makarating ng stage. Sige, huwag bigyan ang palakpak makarating ng stage. Say amen! Amen! Hindi ba ang palakpak tayo? Okay, ayun na yung speakers natin.
Praise the Lord. Amen. Sa malakas din. Ating Panginoon. Amen? So magka-timer ako para meron tayong 45 minutes lang ang aking pangaral ko ngayong hapon. So bago po tayo maupo, tayo po tayo lahat, tayo po ay may bukas sa aklat po ng Psalms, chapter 77, verse 11. Para po sa mga may Bible, at meron po tayong nasa screen. Maaari po natin basahin ng sabay-sabay at malakas. Shout amen. Amen. Okay, 1, 2, 3, go. But then I recall all you have done. O Lord, I remember your wonderful deeds of long ago. Tayo po ay sandaling lumako at manalangin. Amang banal, maraming pong salamat, O Diyos, sa hapon ito. Salamat kami po ay nakikiganap, Panginoon, sa paggunita, O Diyos, sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Sa bawat isang naririto, Panginoon, sa iglesia na pinumumunahan, Lord, ni Pastor Aljun, sa buong kanyang kamanggagawa, kapatiran, Panginoon. Salamat po, Diyos, ito po ay isang malaking pagpapala, pribilehiyo, upang kami po ay magamit, O Diyos, sa iyong basta. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, ikaw ang Diyos na mahayag. Walang babaeng lalaki ang maitaas, maliban sa pangalan mo naman, O Diyos. Purihin ka, luwalhatihin ka ang Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Okay, tayo po ay maaari na pong makaupo. Okay, salamat po, Pastor, sa pagkakataon at sa pribilehiyo na kami po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng iglesia nito sa Bacni, sa Molino na sa loob ng 11 taon na kanilang pagdiriwang at sa Payatas sa 2 taon nilang pagdiriwang. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos? Yes. Hallelujah! So remembering God's faithfulness. Pakisabi nga po, faithfulness. Faithfulness. Amen? Ang katapatan po ng ating Panginoon. Kapag pinag-uusapan po natin ang katapatan ng Diyos, ang tinutukoy po dyan ay ang kabutihan ng Diyos. Yes. Amen. Pakisabi nga po, kabutihan ng Diyos. Kabutihan ng Diyos. Amen? Pumalakpak po ang mga naniniwalang mabuti ang Diyos. Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Amen? So always remember the goodness of God. Amen. Always remember the goodness of God. Ano po ang sabi ng Psalms 103 verse 2 ng NIV? Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Okay? Purihin po ang Panginoon. Sabi po dito, O kaluluwa ko, huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Sinabi po ito ng isang psalmist, ayon po sa aklat ng Psalms, na huwag daw po natin kalilimutan ang lahat ng mabubuting gawa ng Panginoon sa buhay natin. Yes. Yes. Amen? Kung ikaw po ay nagsasabing mabuti ang Diyos, huwag mong kalilimutan ang lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Dahil kailan may tapat ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Hindi po nagbabago ang Diyos. Amen. Dahil, alam niyo po, kapag kinalimutan natin ng Panginoon, tayo po ay nagkakasala. Yes. Yes. Iniwala ba kayo na ang pagkakalimot sa Diyos ay isang kasalanan? Yes. Forgetting is a sin. Yes. Amen? Basta, totoo ba yan? Di ba? Eh ngayong Pasko, nagkakasala kayo sa mga inaanak ninyo pagka nakalimutan niyo yung mga inaanak ninyo bigyan ng aginaldo. Amen. Diyan ba tayo? Amen? Ang Diyos pa kaya ang kalimutan natin na siya nagbigay ng buhay sa ating buhay. Amen. Ang Diyos na nagbigay ng hininga. Ang Diyos na dahilan bakit buhay ka pa hanggang ngayon. Yes. Amen. Andiyan pa ba tayo? Amen. Kaya forgetting is a sin. Ano po ang sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 11? Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang utos at mga tuntunin. Okay? That is the command of God na huwag daw natin kalilimutan ang Diyos. At Yes. sumunod
pabaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan. Habang kayo nabubuhay, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang Book of Deuteronomy, ito po ay sumasalamin sa istorya ng aklat ng Exodus. Sino po nakakaalam ng Book of Exodus? Amen. Amen? Kung saan ito po yung istorya na kung saan kung paano iniligtas ng Diyos ang bayang Israel sa pagkakaalipin nila sa kamay ng Paraon. Amen. Amen po ba? So, ano po yung mga bagay na nasaksihan ng bayang Israel mula nung sila po ay nilabas ng Diyos sa Ehipto hanggang sa kanilang paglalakbay sa loob ng 40 years. Hindi po ba ang katapatan ng Panginoon? Yes. Hindi po ba ang kanyang biyaya at himala at kabutihan ng ating Panginoon? Yun po ang mga bagay na nasaksihan ng bayang Israel nung sila po ay dinabas ng Diyos patungo sa lupang pangako. Marami pong mga bagay ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bayang Israel. Kaya minsan po mga kapatid, madalas ang sakit ng tao po ay nakakalimot. Amen? Amen. Nandiyan pa ba tayo? Madalas ito yung sakit eh. Sakit ng tao. Nakakalimot sa Diyos. Nakalimutan nila na ang Diyos ay banal, kaya dapat tayo magpakabanal. Yes. Nakalimutan nila ang Diyos na nagbigay ng buhay at lakas sa atin, kaya ayaw ibigay ang buhay para sa Diyos pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakalimutan na po ng tao na dapat daw sambahin ng Diyos ayon sa Espiritu at sa totohanan. Maraming pagkakataon po ang mga tao po ay nakakalimot pagdating usapin para sa Diyos. Yes. Kaya napakahalaga po ng ating tema, Remembering God's Faithfulness. Yes. Isang mensaheng makapagbibigay ukit sa ating puso para sa riwain po natin kung gaano kabuti ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Nagbigay ang Diyos sa tao sa loob ng 6 na araw para gawin mo ang lahat ng bagay. Paghahanap buhay para sa pamilya, pero naglaan ang Diyos para sa ating isang araw. Ito yung 7 araw na dapat nilaan ng tao para sa Diyos. Yes. Ang sambahin siya, purihin siya, pasalamatan ng ating Panginoon at gunitain ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Yes. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Amen. No? Kaya madalas sa problema ng tao, madaling makalimot. Kaya napakahalaga ng every Sunday service. Yes. Kung bakit linggo-linggo nasa church tayo, Yes. para tayo po ay paalalahanan ng Panginoon. Gunitain ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen? Kasi sa totoo lang, marami po tayong kaabalahan sa buhay. Yes. Iniisip ng tao, paano kikita ng pera, paano niya bubuhay ng kanyang pamilya. Amen po ba? Amen. Hindi po may mawawala sa ating isipan. Mahalaga yan at alam ng Diyos yan. Pero dapat natin ilaan ang isang araw para sa Diyos. Amen. Upang gulitain ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ang paglimot sa kabutihan ng Diyos ay kasalanan. Yes. Katumbas ito ng pagtalimod sa iyong pananampalataya na nauuwi sa pagmamalaki. Amen. Number 1, forgetting leads to unbelief. Yes. Then, rebellion. Yes. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Kaya, kapag kinakalimutan natin ang Panginoon, ito po ay nagbubunga ng pagdududa sa kanyang kabutihan. Yes. At nauuwi po ang ating buhay na tayo po ay lumalaban na sa Panginoon. Kung naalala po ninyo yung istorya sa aklat ng Exodus, nung pinalayaw ng Diyos ang bayang Israel sa kamay ng Paraon. Amen? After the 10 plagues, sila po ay pinagtabuyan ng Paraon. At habang sila po ay naglalakad papalayo,
napansin nila na sila po ay patungo na sa dagat na pula. Ibig sabihin po, dead end na po yung kanilang pupuntahan. Yes. Ano po ang mga sumunod na pangyayari? Nandyan po sa ating screen, Exodus chapter 14, verse 10 to 12. Ito po ang sabi, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya tumaing sila kay Yahweh. Verse 11, sinabi nila kay Moises, wala na pang papaglilingkingan sa amin sa Ehipto. Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyayari. Verse 12, hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasabihin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo na kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto ko namin maging alipin kaysa namatay dito sa ilang. Imagine, di ba? Nakalimutan na nila kung paano gumawa ang Diyos ng 10 salot para doon sa umaalipin sa kanila. Yes. Dahil lamang sa kanilang pupuntahan, akala nila dead end na, wala na silang pag-asa. Yeah. Pero hindi nila alam, part pala yun ng process para hubugin sila ng Diyos. Yes. Yung kanilang pananampalataya. Amen. Hindi nila binalik ang tanaw kung paano nila sila niligtas ng Diyos sa kamay ng Paraon. Yes. Nakalimot sila sa kabutihan ng Panginoon. Yeah. Nakalimot sila sa kapangyarihan ng Diyos. Yes. Can you imagine 10 plagues na dumating sa bayan ng Ehipsyo? Pero doon, nasaan sila? Walang sagot na dumating. Amen. Yes. Hindi mo ba himala ng Diyos yun? Amen. Pero nakalimutan po ng bayang Israel ang ginawa ng Diyos. Kaya anong nangyari? Forgetting leads to unbelief. Nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos. Yes. Pinagdudahan nila ang Panginoon. Yes. Nagsalita sila laban sa leader ng Diyos. Yes. Na pinagkatiwala ang Diyos na si Moises sa mga tao ito. Di ba? Ano yung sinabi? Sinumbutang pa nila si Moises. Sinabi ko na sa iyo at wala kaming alisin pa sa Ehipto. Di ba? Kung ano-ano yung mga nasabi. At ano pa po ang nangyari? Dead rebellion. Sa mga awit 106 verse 7, ito po ang sabi, ang magulang namin nang nasa Ehipto, di nagpahalaga sa kahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Ni hindi pinansin ang iyong pag-ibig na walang kagaya, bagkus ang ginawa sa dagat na kulay, nilabanan ka pa. Yes. Amen? Andiyan pa ba tayo mga kapatid? Amen. Diba? Minsan, invest na tayo po kapag sa panahon ng problema, sabi ng ibang mga pastor, dapat ang kamay mo itinataas mo. Nagpupuri ka sa Diyos sa kabila ng mga negatibo, circumstances, difficulties of life. Diba? Dapat itinataas ang kamay, nagpupuri. Yes. Ang ibang mananampalataya, itinataas at sinasarado ang kamay. Sinisisi ang Diyos na parang gustong labanan ng Panginoon. Yes. Bakit? Nakalimot sila sa katapatan at kabutihan ng Panginoon. Yes. Tama. Mga kapatid, huwag nawa nangyari ito sa atin. Amen. Nandiyan po ba tayo? Amen. Kaya kapag kinalimutan natin ang kabutihan ng Panginoon o yung katapatan ng Diyos, yan po ay mahuli sa unbelief. Hanggang sa tayo po ay maging rebelde sa harapan ng Diyos. Yes. Yes. Amen. Yan po ay sinabi ng Biblia. Ano po? Kaya napakalaga po na maunawaan natin. Actually, nakaka-touch yung tema ito. Dahil kanina, nagkakantahan yung worship team. Naalala ko yung kung paano kami nagsimula sa Panginoon. Amen po? Yes. Napakabuti po ng Diyos. Yes. Pangalawa, forgetting makes us do foolish things. Yes. Amen? Nandiyan po ba tayo? Kung naalala po ninyo yung mga sumusunod na pangyayari, nakatawid ang bayang Israel sa dagat na pula dahil hinati ng Diyos. Amen po. Pagkatapos, inutusan
ng Diyos si Moises na pumunta doon sa Mount Sinai sa loob ng 40 nights and 40 days. Ano po ang mga sunod ang pangyayari? Walang kaalaman po si Moises na nilalapastangan na pala ng bayan ng Israel ang Diyos sa kanila, ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Ano po ang sabi sa mga awit 106 verse 20? Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damok sariwa. Yes. Amen. Amen. Ito po ba ay kahangalan? Yes. Yes. Mhm. Yes. Wala kang mali yung sasabi ngayon. Yes, amen. Ipinagpalit mo ang Diyos na dakila doon sa Diyos na baka. Nanalang mo yung istorya? After nilang makatawid sa Red Sea, Yes. tapos si Moises pumunta ng Mount Sinai sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kasama si Joshua. Pero hindi niya alam ang nangyayari sa baba. Akala ng mga Israelita, si Moses ay kung napaano na. Kaya nagdeklara ang isang leader ng Israel. O wala na si Moses, ano nang gagawin natin? Amen? Anong suggest ni Aaron? O lahat ng mga ginto na nasamsam ninyo, tutunawin natin at gagawin natin gintong guyan. At sasabihin natin, ito ang Diyos na naglabas sa atin sa Ehipto. Amen? Hindi po ba kakaalam yan? Yes. Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Amen. Ipinagpalit mo ang Diyos na nadakilat ng kapangyarihan na akala mo ang Diyos ay mo ang baka. Amen? So forgetting leads to do foolish things. Yes. Amen. Forgetting makes us do foolish things. Yes. Kaya kapag nakakalimot tayo sa Diyos, mga kapatid, minsan hindi mo namamalayan, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi sangayon sa kalooban ng Yes. Yes. That's right. Amen. Amen? Diyan pa ba tayo? Amen. Minsan, sa mga sakit sa isip mo, wala naman si pastor. Kaya gawin ko muna to. Wala naman nakakaalam. Mali. Kahit sa dilim, nakikita ka ng Panginoon. Yes. Ano ang sabi ng Biblia? Ginagawa mo ng lihim, ilalantad ka ng Diyos. Amen. Yes. Walang manilihim sa Panginoon. Yes. Lahat mo ay hayag sa harapan ng Diyos. Amen. That's right. Amen. Kaya minsan nakakalimot tayo sa Panginoon. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay nasa ang dako. Yes. Yes. Kaya maraming mananampalataya hindi lumalago sa pananampalataya. Yes. Bakit? Madalas makalimot sa Diyos. Amen. Tama. Hindi po aksidente na ito po ang inyong tema para po sa taong ito. Bakit? Remembering God's faithfulness. Marami pong mga dumaan sa bansa natin, like pandemic. Amen? Yes. Sa pa ba tayo? Yung pandemic po, maraming nagsaradong church. Yes. Pero ang bakni, nagpapatuloy. Amen. Amen po. Yes. Marami po akong mga kaibigang pastor na nauupahan. Ang mamahal na mga renta, 25,000, 30,000. Pero nung dumating yung pandemic, sarado ang church. Kasi wala naman sisimba eh. Mm. Wala nang offering, wala nang nangingipon na pambayad sa mga gastusin. Nausap pa yung online, ang mga tao hindi na nagpupunta sa church. Yes. Pastor, may cellphone naman, may online naman. Kaya nauso na yung GCash number sa hindi na naihulog yung ikaw ulay nyo. Eh, minsan nakakalimot ang tao. Para sa Diyos, para sa Diyos. Yes. Tinanong ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang sabi ng Panginoon? Ibigay mo ang para kay Caesar at ibigay mo naman ang para sa Diyos. Amen. Tayo po ba ay nagiging tapat sa Panginoon? Isang sekreto na para po tayo ay maging tapat, alalahanin mo ang kabutihan. Amen. Thank you, Lord. Alalahanin natin ang Diyos. Yes. Amen. Para hindi po tayo
na mga mga kawalang-halagang bagay sa harapan ng Diyos. Amen. 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 Imagine, ang bayang Israel, nilabas ng Panginoon, 10 salot ang pinagdala doon sa Egyptyo, hinami ang karagatan, nagpaulan ng mana, pugo, lahat ng pangangailangan na kinatagpo ng Diyos. At sasabihin nila sa baka, sa gitong buyan, ito ang Diyos na naglabas sa atin. Basta. Diba? Parang Parang hindi ka. nakakasya. Yeah. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Awit 106 verse 13. Parang ningas ugol ang lahat ng ito'y kaagad nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Yes. Ano na po yung ningas ugol? Sandali umalang, habilis din, Nawala. namamatay. Ibig sabihin, ganun lang po sumariwa sa kanilang puso't isipan ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay nila. At natapos ng lahat ng iyon, kinalimutan ng mga tao ito Yes. kung gaano kabuti, katapat, at kadakila makapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Amen. Kaya naman sila po ay nakagawa ng mga bagay na hindi po sa tayo sa kalooban ng Panginoon. Number 3, forgetting is ignites God's anger. Yes. Naniniwala po ba kayo? Yes. Na ang Diyos po ay nagagalit din? Yes. Sabi ng ibang pastor, lumantipan lang yan. Hindi po. Hindi po pinoposente ng Diyos ang kasalanan. Yes. Andiyan pa ba tayo? Yes. Yes, mahal tayo ng Panginoon. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen. Tapat at dakila ang pag-ibig ng Diyos. Pero never kita kukusuntingin sa kasalanan mo. Ano ang sabi ng aklat ng Hebreo? Pinapalo niya ang kanyang tinuturing ng mga anak. Yes. Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Tinutuwid ng Diyos. Ibig sabihin, pinapalo, hinakampas. Itinutuwid. Kaya, nagagalit din po ang Panginoon. Sabi nila, ang Diyos ay pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Kahit tayo ay magpatuloy sa kasalanan, iibigin pa rin tayo ng Panginoon because God is love. Yes, God is love. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Yes. Kahit gaano pa tayo karumi sa harapan ng Diyos, nilinisin tayo ng Panginoon. Yes. Papatawarin tayo. Amen. Amen. Oo yan. Isaiah. Pero may mga bagay po na tayo po ay itutuwid ng Panginoon. Yes. Papalugin tayo ng Diyos. Amen? Amen. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng banal. Hindi siya Diyos na konsentidor. Nandiyan pa ba tayo? Yes. So, ano po yung mga sunod na nangyari? Nagsilakbo po sa galit ang Diyos sa bayang Israel. Nag-uumang po sa galit ang Diyos na gusto na niyang lipunin ang bayang Israel. Yes. Mabasa mo na sa Exodus chapter 32, verse 7 to 11, ito po sinasabi, sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelita, inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinagwin na nila ako. Verse 8, sila'y tumalikod agad sa mga utos ko, gumawa sila ng mga guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Verse 9, kilala ko ang mga taong iyan at alam ko matigas ang kanilang mga ulo. Yes. Verse 10, hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin mong isang malaking bansa. Nahinig po natin, sinabi ng Panginoon, hayaan mong lipulin ko sila. Nagsalita ang Diyos, nalilipulin niya na ang bayang Israel. Bakit? Sa galit ng Diyos. Yes. Amen po? Amen. Nandiyan pa ba tayo? Sa galit ng Diyos. Verse 11, nagmakaawa si Moises kay Yahweh.
Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Salamat kay Moises na nag-mediate sa ating Diyos na dakila Yes. para bigyan ng pagkakataon ng bayang Israel na magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Salamat sa mga pastor na nagpapatuloy. Salamat sa mga manggagawa ng Panginoon sa iglesia nito Yes. Amen. na tumutulong sa Diyos para hindi bumagsak ang puot ng Diyos. Amen. Amen po. Kaya napakalaki ng role ng mga mananampalataya. Amen. Naniniwala po ba kayo na malaki ang gampanin ng isang mananampalataya sa lupa? Yes. Kaya kung bakit si pastor nag-i-invest sa kaharian ng Diyos, dahil iniibig niya ang Panginoon, dahil ayaw niyang may mapahamak. Amen. Yes. Tandaan po natin si Kristo ay namatay hindi para sa ilan, Yes. kundi para sa lahat. Amen. Dahil gusto niyang maligtas ang lahat ng tao. Tama. Amen. Iniibig tayo ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakasala, dahil merong Diyos na katawang tao, si Kristo Amen. ang namagitan para sa atin. Amen. Yes. Kaya mga kapatid, sa tuwing nakakalimot tayo sa Diyos, maaaring mauwi sa pagdududa patungo sa pagiging rebelde, na maaaring makagawa po tayo ng mga kahangalang bagay na nagresulta para magalit ang Diyos sa atin. Yes. Kaya sabi ko sa iyo, matabi mo, huwag kang makakalimot. Huwag kang makakalimot. Sige, sabi ko sa iyo, matabi mo, huwag kang makakalimot sa Diyos. Huwag kang Huwag kang makakalimot. makakalimot, ha? Mas huwag makakalimot. Amen. Amen. Huwag natin kalilimutan ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, subalit sa kabila ng lahat ng pagkakasala ng bayang Israel na naigpatin ng dakilang pag-ibig at habag ng Diyos sa kanila. Ano po ang sabi ng awit 106 verse 33? Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila ay ngunit pagdaka agad na dumulog kay Yahweh si Moises na makitan siya at hindi natuloy yung kapasyahan na lipunin sila. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen. May dumulog, may namagitan sa tao para sa Diyos. Yes. Ang gusto ng Panginoon, lipunin na ang bayang Israel. Pero may nanalangin, may likod ng Diyos. Amen po. Amen. At sabi ng Biblia, pagdakay, hindi na po tinuloy ng Diyos ang kanyang plano. Nanaig pa rin ang kadakilaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya mahal po tayo ng Diyos. Amen. Kaya kapag pinag-uusapan po natin yung salitang remembering, ibig sabihin po, recall to the mind, storing the memory, regaining one's mind, and have a recollection. Kaya dapat yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, ini-impact po natin sa ating puso at isipan. Amen. 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 Huwag po natin kalilimutan ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Yes. Kaya yung word na remembering is recall to the mind. Amen. Yes. Kung meron man tayong kinakapag pagsubok o problema, huwag natin hayaan ang magdikta sa iyo ay yung emosyon mo. Yes. Kailangan ang umiral ay pananampalataya Amen. ayon sa kanyang mga pangako at salita. Amen. Amen. Para muling manariwa ang katapatan ng ating Panginoon. So, the act in remembering God's and goodness, it is not simply about recalling past events, but about actively engaging with God's faithfulness and allowing Him to shape our present and future. So remembering the goodness of the Lord is a good idea
from discouraged to revive heart. Dahil dito naman talaga madalas ang story ng mananampalataya. Madalas, di ba, tayo ay sugatan, tayo po ay nalulumo dahil sa mga ginagawang pagsisikap, pero parang walang nangyayari. Amen po ba? Amen. Di ba? Pero tandaan natin, kapag sinasariwan natin ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, lumalakas ka, nare-revive ka, Amen. iniipo ka ng Panginoon. Amen. Pinapaalala sa iyo ng Diyos na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Yes. So number 1, God's deliverance. God's deliverance. Pakisabi nga po, God's deliverance. God's deliverance. No? Katulad po doon from the Israelites escape from Egypt. Inilabas ng Diyos ang bayang Israel sa kamay ng Paraon patungo doon sa lupang pangako. Kung paano hinihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig, habag at awa sa bayang kanyang pinili, at ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa bansang ito. So, meron din po, no, to personal experience of overcoming hardship. Naniniwala po ako na meron po tayong mga pinagdaanan sa buhay na mabibigat at mahihirap na sitwasyon. Amen? Amen. Nandiyan pa ba tayo? Yes. Pero gumawa ang Diyos ng maraming kaparaanan para po tayo i-deliver, para po tayo iligtas ng Panginoon Yes. sa lahat ng klase po ng problema na kinakaharap po natin. Amen. So remembering God's deliverance strengthens our faith and reminds us of His power to work in our lives. Ako po ay buhay ng totoo na ako po ay deliver ng Diyos sa isang bulok, walang kwentang pamumuhay. Amen? Alam niyo po, nung hindi mo po ako nakakilala sa Panginoon, tambay po ako sa akin. Laman kami ng kaguluhan, lasing dito, bisyo dito. Nandiyan pa ba tayo? Walang patutunguhan ng buhay ko. Andyan yung runner ko dati, yung kalbo din. Nakabili ko ng sigarilyo, alak, marijuana. Ngayon, pastor na rin siya ngayon. Amen. Amen. Kasi bakit? May Diyos na nagpalaya sa atin. Amen. Yes. Sa pagkakaalipin. Amen. Yung pagkakaalipin ng bayang Israel sa Egypto ay refleksyon sa panahon natin na tayo po ay alipin ng kasalanan. Yes. Yes. Na kailangan po tayong palayain ng Diyos. Amen. Ano po? Kaya sabi ko, sa tuwing sila sariwa ko ang kabutihan ng Panginoon. O Diyos, ano na kaya ang kalagayan ko ngayon kung ako po ay hindi mo pinalaya? Malamang nung panahon pa ni President Duterte, ako po ay natukhang na malamang. Malamang wala nang pastor yun na nangangaral ngayon sa harapan ninyo. Amen? Pero sa biyaya ng Panginoon, sa habag at biyaya ng Diyos, Amen. sa pintakin ng pag-ibig, pinanala natin. Palakpakan natin si Lord sa diba? God's deliverance. Sa Panginoon walang imposible. Yes. Kayang-kaya kanyang palayain, kayang-kaya kanyang baguhin, kayang-kaya kanyang pagyamanin, Amen. pagalingin, Yes. palakasin. Amen. Amen? Yes. Dahil ang Diyos po ay makapangyarihan. Ang Amen. Diyos po ay dakila. Sa Diyos walang imposible. Yes. Number 2, God's provision. Whether it's the manna in the wilderness. Imagine, sa loob ng 40 taon na naglalakbay ang bayang Israel sa ilang, hindi po pinagkulang ng Diyos ang bayang Israel. Yes. Tuwing umaga sila po ay namumulot, amen, ng mana o tinapay galing sa langit. Nagsawa ang Israel sa Panginoon, wala pang karne, nagpadala ng pugo. Araw-araw po yun. Yes. Sa loob ng 40 years, inatagpos na ng Diyos. Amen. At sabi ng Biblia, ang kanilang sandalyas, mga damit,
hindi lumuma Amen. Amen. sa loob ng 40 years. Walang palit-palit. Kaya Amen. klaseng brand yun. Pwede makabili nun. Amin po ba, ang Diyos lamang po ang makakagawa ng mga Yes. pangyayari. Amen. Amen po. Kaya yung provision ng Panginoon, nakakamangha. Amen. Tama. Hindi mo kayang isipin, Tama talaga yan. hindi mo kayang sukatin kung paano na ibibigay ang mga bagay na hindi mo kayang isipin. Amen. Amen. Ganong kadakila ang provision ng Amen. Yes. Every blessing we often take for granted. Tama. So remembering God's provision, cultivate gratitude and remind us of this constantly. Ako po ay sarili ng buhay ng patutuo. Last year lang po, papunta po ako sa outreach po namin sa Batangas. Nakamotor lang po ako. Dahil hindi ko pwedeng hindi gampanan ng tungkulin bilang isang manggagawa ng Panginoon. Sa hindi po inaasahan pangyayari. Papunta po ako ng Batangas, nandun na po ako sa pinakabungat ng Batangas. Doon po ay mayroong pakurba. Sa pakurba na yan, napakadilim at nabuhangin. Ako po ay nasemplang. Pagkasemplang ko, tumama ang aking braso, bali ang aking clavicle bone, bali ang aking apat na rib sa harap, bali po yung apat na rib sa likod. Kaya hindi po ako makagalaw, hindi po ako makatayo. Isa lang sinasabi ko, Panginoon, kukunin mo na ba ako? Yan ang nasa isip ko. Tapos hindi na ako makahinga. Salamat sa Panginoon. From Laguna pala, kaya na po ako kasunod na sundalo. At siya po ang nag-assist sa akin. May mga kasakay na dumadaan. Siya po ang nag-traffic hanggang sa tawag po siya ng Barangay Tato. At meron pong dumating na BFP, Bureau of Fire Protection. Sinakay po ako sa ambulance at dinala po ako sa isang clinic. Doon po ako binigyan ng first aid para kahit paano po ay ako po ay mabigyan na hindi naman kabuwang po lunas, pero at least kahit paano ang aking sugat po ay nalilinis. Pero nung panahon na po na yun, hindi ko na po maigalaw ang aking kamay, ang aking paa. Ang kaya ko lang po igalaw, liig ko na lang. As in, talagang totally po talaga ako ay parang lumpo na. Amen? Tapos tawag ko sa asawa ko, sabi ko, darling, na disgrasya ako. So, andyan yung rescue. Dumating silang magkapatid, yung aking asawa, yung kapatid niya, si Pastor Ede. From Valenzuela, sinundo ako sa Batangas. Grabe yung favor ng Lord. Amen. Saka nakakita, ambulance, sinundo ka, libre mo ng bayan. Nakakaya naman, siguro nakasawa ko ng 1,000 para man lang. Diba? Pero sa atin ng mga taga-Balasundi, hindi po namin tanggapin yan. Nagtawag po ako ng ambulansya, nagtanong po ako doon sa isang kausap ko. Magkano po ba pag walang ambulansya, sir? Mababa sa 1,000. Amen po. Nandiyan ba ba tayo? Sabi ko, dito sinundo na kami sa Batangas, pauwi na kami. Kapag pala tayo po ay nasa orthopedic, hindi kami pwede mag-walk-in. Kailangan meron pong coordination sa doktor. Yes. Wala kami kakilala. Pero salamat sa favor ng Panginoon. May kumontak doon, sabi, sir, meron na kayong doktor doon. Pwede na kayong pumasok doon sa orthopedic. Pagdating ko ng ospital, nakita ko yung mga pasyente. Marami rin pala mga nabalian ng buto. Yes. Bali-bali. Tapos nagulat na lang kami. May nag-abot ng cash. Hindi ko lang kung sino nag-abot. Asawa ko po. Sabi niya, ibigay mo kay pastor. Tulong namin sa kanya. Hindi mo namin siya kilala. Yes. That's right. Hindi po. Gumagawa ang Diyos sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Yes. Tapos nung ako po ay in-x-ray na, sabi ng doktor sa akin, sir, hindi ka pwede operahan. Bakit po? Kasi meron kang internal bleeding, natamaan yung baga mo, ng buto mo. So kailangan kang operahan. So punta kami ng hospital, walang tumatanggap sa amin. At kami po ay napatwad sa Chinese General Hospital. Napakamahal po ng hospital na yun. Pag wala kang pera, hindi ka gagaling. Amen po.
sa isang katulad kong pastor na walang hanap buhay at umakasa lamang sa biyaya ng Panginoon, iniisip ko pa paano kami makakalabas. Lord, palayain mo kami dito. Amen po ba? Tatang pa ba tayo? Amen. Vision talaga ng Lord yun. Alam niyo po, dinala kami na Chinese General Hospital. Sabi ko, bahala na kung ano mangyayari sa atin. Naniniwala ako, pinigilos ang Panginoon. Amen. Sabi ko sa doktor, sana hindi na ako ma-opera ka kasi pag pinopera na naman ako, panibagong bayad na naman. At gumawa ang Diyos ng yung malaki. Nung pagtingin ng nag-i-extract siya, praise the Lord. Sabi, hindi ka na-operahan kasi gumaling na agad sa sugat mo. Amen. Sabi ko, Lord, baka naman pwede lahatin mo na. Amen. Amen. Kasi lang po sa pag-uulan, sabi sa akin sa orthopedic, 6 months bago ka makagalaw, bago ka makaupo. Amen? Diyan pa ba tayo? Amen. Pero sa loob lamang ng 2 linggo, nakakatayo na lang. Amen. Amen. Nakakalansika. Nakakatuloy na. Kaya nung nakita po ako ng doktor, o nung ng isang nurse doon, Sir, ano nangyari sa'yo? Pakiba ka na. Yung wala nangyari sa'yo, sabi ko, napakabuli ng Diyos. Amen. Yun po. Hindi mo sasabi, bali ang aking apat na rin sa harapan, saka sa likod. Bali pa ang aking likod. Bakal. Pero sabi ko po kanina, about provision, ang bill namin ay kulang-kulang 400,000. Bakal pa lang, inaabot na po ng 100K. Yes. Paano namin ito ipuprovide? Nandiyan pa ba tayo? Amen. Pero ang Diyos gumawa ng maraming kaparaanan para i-provide ang lahat ng pangangailangan. Amen. Thank you, Lord. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. Kaya walang pangangailangan ng kapatid na hindi po kayang kagagawin. Amen. Amen? Kaya yung God's provision ay isang magandang kaparaanan ng Panginoon para sa luwain ng kanyang mga pangako at salita. Amen. Sa tuwing may pangangailangan tayo, tandaan natin yung pangako ng Diyos. He is Jehovah Jireh. Amen. Amen. He is Yes. the Lord our great provider. Yes. Amen. Kahit wala, i-claim mo, i-declare mo, Lord, mayroon darating. Amen. Amen. May gagamitin ng Panginoon. Amen. Ay. Isipin mo, uwang ginagamit ng Diyos. Yes. Yes. Maraming kaparaanan ng Panginoon mga Amen. kapatid Amen. para iparating ang kanyang tulong. Amen. So remembering God's provision cultivates gratitude and remind us of His constant care. Yan, kapag ito po ay inaalala ko mga kapatid, lalo po ako nagpupuri sa Panginoon. Amen. Amen. Lalo po tinataas ang pangalan ng Diyos. Yes. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pangatlo po, lapit na po ako matapos, God's character. Wow. God's character. Ang isang katangian ng Diyos na hindi matatawaran ay ang kanyang nag-uumapaw na kapumihan. Amen. Ang katangian ng Diyos, siya po ay tapat sa kanyang mga salita. Amen. Yes. Hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. At ang katapatan at ang kanyang dakilang pag-ibig, yan ang isa sa katangian na hindi kayang sukatin. Hindi kayang ipaliwanag. Yes. Sabi nga, kulang ang awit, kulang ang tula, maging ang mga salita upang ihampin kung gaano mabuti ang ating Panginoon. Amen. Amen. Amen po. So remembering God's goodness allows us to see Him not just a distant God, but as a loving and compassionate Father who seeks our welfare. Amen. Amen. Tandaan natin mga kapatid. Alam ng Panginoon ang katayuan mo ngayong araw na ito. Yes. Alam ng Diyos yung mga bagay na pinagdadaanan. Lagi lamang po natin isipin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Yung katapatan ng kanyang mga pangako at mga salita. Amen. Huling pagbasa po ng talata, Psalm 77, verse 11, ng New Living Translation, but then I recall all you have done, O Lord.
aking